Sa nakaraang episode, natapos tayo kung saan nagulat si Dr. Li Han dahil ayon sa kanya, mayroong isang konsepto na tinatawag na longevity, kung saan ang isang tao ay nagsisikap na mabuhay ng matagal nang hindi nagkakasakit. At ang martial arts na nilikha gamit ang ideyang iyon ay tinatawag na longevity arts. Dagdag pa ng dakilang doktor, ang pinakasikat na longevity arts ay ang muscle-changing arts ng Shaolin Temple, na nagbibigay daan sa isang tao na linangin ang kay habang gumagalaw. Kasunod nito, tinanong ni Dr. Li Han si Patriarch Han Chul kung sinasabi niya ba na ang tatlong pangunahing pamamaraan ng espada ay tinatreto ang katawan ni Namgang Dizo ng martial arts tulad ng sining na nagbabago ng kalamnan. Sa isang iglap, sumagot si Patriarch Han Chul at sinabing si Dr. Li Han sa wakas ay nabubuhay hanggang sa kanyang titulo ng banal na doktor. Bukod dito, ayon kay Dr. Li Han, kaya naman nakaramdam siya ng bahagyang kay mula sa katawan ni Namgang Dizo. Alinsunod kay Patriarch Han Chul, ang emperador ng espada ay gumawa ng isang bagay na kawili-wili sa tatlong pangunahing pamamaraan ng espada. Dahil doon, natigilan si Dr. Li Han sa sinabi ng Patriarch. Biglaan, tinanong ni Patriarch Han Chul ang doktor kung hindi ba siya interesado sa kung ano ang mangyayari kapag tumigas ang tuyong lupang iyon. Sa kabilang banda, gulat na gulat si Namgang Dizo at hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala na gising siya buong gabi dahil sa pag-ayensayo. Dagdag pa niya, nang magdesisyon siyang hindi na mag-aral ng martial arts para makatakas sa lugar na iyon na puno ng mga halimaw. Nagtaka si Namgang Dizo kung bakit ganoon na lang ang tibok ng puso niya. Bukod dito, mas gusto niya pang ihampas ang kanyang espada kung may natitira pa siyang lakas. Alinsunod kay Namgang Dizo, mas mabuti ang matandang agila kaysa batang uwak. Pagkatapos ay nagtataka siya kung ito ba ay dahil ang dugo ng Namgang clan ay hindi maiwasang damaloy sa kanyang mga ugat. Sa hindi inaasahan, bigla siyang tinawag ng yaya niya at tinanong kung bakit hindi siya naghilamos. Sa isang iglap, tinanong ni Namgang Dizo ang matandang babae kung talagang inihahampas lang niya ang kanyang espada sa buong gabi. Agad-agad, sinabi sa kanya ng matandang ito na talagang inihahampas niya ang kanyang espada sa hangin nang lumabas ito upang makita siya. Kasunod nito, nagtanong din ang kasambahay kung ginagawa ba iyon ng young master buong gabi. Agad namang sumagot si Namgang Dizo na hindi. Pagkatapos ay sinabi na niya na maghihilamos na siya. Sa kabilang dako, tinanong ni Dr. Li Han si Patriarch Han Chul kung sa tingin niya ba ay alam ni Namgang Dizo. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya sinagot ni Patriarch Han Chul, sa halip, ay umalis siya sa lugar at sinabi sa kanya na naubusan na sila ng alak. Tinanong ko kung sa tingin mo alam niya. Galit na sabi ni Dr. Li Han. Ngunit tuluyan nang umalis ang Patriarch. Kaya napabuntong hininga na lang ang banal na manggagamot na ito. Gayunpaman, ayon kay Dr. Li Han, bagaman ito ay mahina at mas maliit kaysa sa isang butil ng bigas, sino ang nakakaalam kung kailan ito guguho? Dagdag pa niya, ito ay tiyak na nabuo. Kaya napaisip siya kung iyon ba ang Heavenly Martial Constitution. Pagkalipas ng ilang oras, sa sandaling ito, sinusuri ni Dr. Li Han ang kamay ni Namgang Dizo. At ayon sa kanya, ito ay karaniwang isang pinsala na aabutin ng 4 na buwan ng medikal na paggamot upang gumaling. Pero anya, tila gagaling ng husto si Namgang Dizo sa loob ng 1 linggo lamang kung hindi siya mag-overexercise at magpahinga. Tunay nga, ang kabataan ay isang pagpapala, hindi ba? Sambit ng banal na doktor. Walang nagawa si Namgang Dizo kaya sumang-ayon na lang siya sa kanya. Gayunpaman, sa isip niya, nagtataka siya kung ano yung nakakapreskong sensasyon na naramdaman niya habang nagsasanay ng 3 pangunahing pamamaraan ng espada. Ilang sandali pa, biglang nagpaalam si Dr. Li Han kay Namgang Dizo. Sa kabaligtaran, itong yaya sa kanan ay nagsabi sa kanyang young master na napakalaking ginhawa. Kaya sumang-ayon na lang din si Namgang Dizo sa kanya. Samantala, nagpaalam si Namgang Dizo sa kanyang mga katulong at sinabi niya sa kanila na babalik siya kaagad. At sa isip niya, dahil ang una niyang plano ay nauwi sa kabiguan, kailangan niyang mag-strategize ng pangalawang plano. Higit pa rito, para magawa iyon, mas maganda kung magkakaroon siya ng pangunawa kung paano gumagana ang mga bagay sa paligid ng angkan. Sa mga oras na ito, napansin ni Namgang Dizo na siya lang ang taong walang ginagawa doon. Bueno,
natural lang na mayroon lamang mga masisipag na tao doon, kung saan ang kapangyarihan ay katumbas ng awtoridad. Dagdag pa ni Namgang Dizo, kaiba sa ibang mga sekta, ang angkan ng Namgang ay nahahati sa 8 martial corps na tumutukoy sa hierarchy sa loob ng angkan. Iyon ay dahil sinasalamin nito ang kalooban ng kanyang ama, dahil hindi siya mahilig sa mga komplikadong bagay. Gayunpaman, ayon kay Patriarch Li Han, talo ng kapangyarihan ang lahat. Wika pa niya, ang mga salita ng malalakas ay laging tama. Kaya ayon kay Namgang Dizo, hindi mahalaga sa kanya iyon dahil aalis din naman siya sa lugar na iyon, gayunpaman. Bigla na lang, habang nakatingin si Namgang Dizo sa lugar na ito, sinabi niya na wala ng lugar na mas optimize pa para idirekta ang isang baluktot na plano sa tamang landas kaysa doon. Alinsunod kay Namgang Dizo, sa loob ng 1 linggo, doon siya walang pagod na papasok at lalabas araw-araw. Subalit, nanghihina siya kapag naaalala niya ang mga nakakahiyang karanasan na natanggap niya sa nakaraan mula sa lugar na iyon. Gayunpaman, ayon sa kanya, sekreto lang naman siyang magmamasid doon. Kaya't pagkatapos niyang magmasid ng mabilisan ay babalik na din siya. Ngunit sa hindi inaasahan, nagtaka si Namgang Dizo kung saan nagpunta ang lahat. Ayon sa kanya, ang lugar na iyon ay nagbibigay daan sa mga tao na malayang gawin ang kanilang sariling individual na pagsasanay, kaya siya ay nalilito kung bakit walang sinumang tao ang makikita. Pero hindi sukat akalain, biglang umeksena ang grupo ng mga lalaking ito at nagtungo sa training ground. Sa isang iglap, mabilis na nagtago si Namgang Dizo. Samantala, ayon sa batang ito sa kanan, ang swordsmanship ng Clear Sky Sword Squad Seniors ay matatawag na sining. Dagdag pa niya, ang mga maluho na sandali, at ang ningning ng espada habang hinihiwa nito ang hangin sa dalawa. Kaya napag-isip-isip ni Namgang Dizo na nag-excursion sila. Sa puntong ito, tinanong ng lalaking nakaasol ang kanyang mga kaibigan kung narinig ba nila. Dahil ayon sa kanya, nabalitaan niyang papasok ang pinakabatang master sa training hall kasama nila. Dagdag pa niya, may mga alingaw-ngaw na tsismis na personal na kinuha ng Patriarch ang bunsong master sa araw ng kanyang seremonya. Ngunit ang sabi nila, ang kanyang disposisyon ay naging kakilakilabot. Mababang antas ng lakas, mababang antas ng kagalingan ng kamay, at ang pinakamababang antas ng kay. Alinsunod sa batang ito, hindi nila malalaman hanggat hindi nila ito nakikita ng kanilang mga mata. Pagkatapos nun, tinanong niya sila kung narinig na ba nila ang alamat dati. Dahil dun, na-curious ang lalaking ito kaya tinanong niya ito kung ano ang alamat. Kaagad, ibinunyag ng batang ito sa kanila ang 30 araw, 60 araw, at 90 araw, 369 sa madaling salita. Sa isang iglap, sumagot ang kanyang kaibigan at sinabing, "Siyempre, narinig niya iyon." Dagdag pa niya, iyon ang kwento tungkol sa mga direktang inapo. Pero sabi niya, tsismis lang daw sa yun sa huli. Kaya napaisip si Namgang Dizo kung gaano siya nahirapan dahil sa mga tsismis na yun noon. Dagdag pa niya, 30 araw, 60 araw, 90 araw. Iyon ang tagal bago makapasa ang mga kapatid niya sa training hall. Higit pa rito, ang mga disipulo ng Namgang clan ay kailangang dumaan lahat sa bulwagan ng pagsasanay, sila man ay direktang inapo, collateral na inapo, o tagalabas. Maaari lamang silang maging opisyal na disipulo ng angkan ng Namgang kapag nalampasan na nila ito. Gayunpaman, ayon sa Namgang Dizo, ang pinakapangunahing paraan ng pagpasa sa bulwagan ng pagsasanay ay ang taunang pagtatasa, o annual assessment. Ang isa pang paraan ay ang sunod-sunod na pambubugbog sa bawat iba pang kadit sa loob ng training hall sa isang pakikipaglaban. Na kung tawagin ay, walang katapusang laban, o endless spar. Ang panganay na kapatid na lalaki ni Namgang Dizo ay tumagal ng 30 araw. Ang kanyang pangalawang kapatid naman na lalaki ay tumagal ng 60 araw. At ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay tumagal ng 90 araw upang makapasa sa bulwagan ng pagsasanay. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, hindi ito kasing dali ng inaakala, ang gawaing iyon ay kabaliwan mismo. Dagdag pa kanya, ang bawat tao na natipon sa bulwagan ng pagsasanay ay mga henyo na may pambihirang talino kumpara sa mga tao sa labas. Samantala, ayon sa binatang nakaasul, nakatulog siya kahapon habang pinapanatili niya ang tindig ng kabayo o mas kilala sa tawag na horse stance.
Alinsunod sa lalaking ito na naka-orange, sinabi niya sa kanyang kaibigan na siya ay napakadisiplinado. Sambit pa niya, inihampas lamang niya ang kanyang espada sa ilang 10,000 beses kahapon. Mga bobo kayo, kailan niyo maaabutan ang mga nakatatanda sa Clear Sky Sword Squad? Ginawa ko ang horse stance at inindayog ang aking espada ng 100,000 beses. Wika pa ng lalaking ito. Gayunpaman, tinanong siya ng batang ito kung iyon lang ba. Dahil ayon sa kanya, ginawa niya iyon na may kasamang mga metal na timbang sa kanyang mga braso at binti. Sa kabilang panig, mga tanga ang tawag sa kanila ni Namgang Dizo na puro lang martial arts ang nasa utak. Ngunit biglang, napansin ni Namgang Dizo ang dalawang binata. Kaya napaisip siya kung sila ba ang mga repeat cadets na bumagsak sa annual assessment. Dagdag pa niya, alam niya ang malungkot na pakiramdam na iyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat mag-alala sa kanila. Sa halip, dapat niyang isipin ang sarili niyang gawain pagkatapos nito. Si Namgang Dizo ay sekretong lumabas mula sa training hall. Sa sandaling ito, ayon kay Namgang Dizo, gayon pa din, 10 taon siyang naghintay para sa kanyang plano. Saka siya napaisip kung bakit hindi na siya makapaghintay ng panibagong taon. Ang unang plano ni Namgang Dizo ay nasira ng banal na doktor, isang variable na hindi man lang niya naisip. Ngunit ang planong iyon ay isang madaling paraan lamang. Maghintay ka lang, annual assessment. Sisiguraduhin kung magiging isang ganap na kabiguan ako sa pagkakataong ito. Wika ni Namgang Dizo. Makalipas ang 7 araw, ayon kay Namgang Dizo, dahan-dahan ngunit tiyak na tumataas ang kanyang kay. Ngunit sa ganoong bilis, kailangan niyang ihampas ang kanyang espada ng 3 oras sa isang araw sa loob ng 100 taon, upang linangin ang 30 taong halaga ng kay. Dagdag pa niya, hindi nakakagulat na ang 3 pangunahing pamamaraan ng espada ay itinuturing na third-rate martial arts. Ngunit kayang sanayin ni Namgang Dizo ang third-rate martial art na iyon nang hindi nababahala sa iniisip ng iba, at nabuhayan siya ng loob pagkatapos ng pagsasanay, kaya napagtanto niyang walang dahilan para hindi niya ito gawin. Gayunpaman, bago nabuhay muli si Namgang Dizo, kinaladkad siya papunta sa bulwagan ng pagsasanay ng walang pahingang sa loob ng 7 araw. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, halos oras na para may pumasok na doon. Makalipas ang ilang sandali, isang tao ang biglang pumasok. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo matapos niyang makita ang tao. Naging maayos ka na ba? Ito ang ating unang pagkakataong magkita mula noong seremonya ng pagtanggap, tama ba? Wika ng binatang ito. Sa isang iglap, binati ni Namgang Dizo si Namgang Jetchian, na kilala rin bilang second strategist. Sa kabilang banda, sa edad na 5, kabisado na ni Namgang Jetchian ang mga dakilang kaalaman, ang analects, mensyos, at doktrina ng Min. By 7, Class Iko ng tula, Class Iko ng kasaysayan, Class Iko ng mga pagbabago, tagsibol at taglagas na mga talaan, at aklat ng mga ritual. Dagdag kaalaman, iyon ay mga pangalan ng iba't ibang aklat ng panitikang klasikong Tsino. Bukod dito, si Namgang Jetchian ay pumasa din sa opisyal na pagsusulit ng estado sa edad na 8, na naging dahilan upang siya ay maging pinakabatang prodigy. Inakala ng lahat na siya ang magiging pinakabatang ministro hanggang ngayon, ngunit misteryosong nawala siya sa mundo sa edad na 10. Samantala, hindi makapaniwala si Namgang Dizo na personal siyang binisita ng napakagandang taong ito. Sa pagkakataong ito, tinanong siya ni Namgang Jetchian kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Kaya naman agad siyang sinagot ni Namgang Dizo at sinabing oo. Nagpasalamat din siya at nagsabi na magaling na siya, gayunpaman. Sinabi sa kanya ni Namgang Jetchian na hindi niya kailangang makipag-usap sa kanya ng magalang. Dagdag pa niya, maaaring siya ang second strategist, at si Namgang Dizo ay maaaring walang opisyal na gampanin sa angkan. Ngunit siya ay isang direktang inapo, habang si Namgang Jetchian ay nasa collateral line. Kaya wala siya sa posisyon para magpakita siya ng labis na paggalang. Dahil dito, napaisip si Namgang Dizo kung sinasabi ba niyang hindi dapat siya magpakita ng paggalang. Kaya naman tinanong siya ni Namgang Dizo kung ayos lang ba kung mas casual siyang magsalita. Sa isang iglap, sinabi ni Namgang Jetchian na syempre. Pagkatapos nun, tinanong siya ni Namgang Dizo kung sinong nag-utos sa kanya na pumunta doon.
Kaagad, sumagot si Namgang Jetchian at sinabi sa kanya na syempre nandoon siya sa utos ng strategist. Kaya't napaisip si Namgang Dizo kung ang ibig niya bang sabihin ay si Namgang Ilo na mas kilala ring, the Poet Master. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, ang dalubhasang Makata ay hindi dapat maging bahagi ng alinmang paksayon sa angkan. Kaya nagtaka siya kung bakit niya ipinadala doon ang second strategist. Kaya sa isip niya, kailangan niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, hindi siya dapat mag-isip ng husto sa isang maikling pag-uusap. Kaya tinanong ni Namgang Dizo ang lalaking ito kung tama ba siya na pumunta siya doon dahil sa kanyang entrance ceremony. Kaagad, sinabi sa kanya ni Namgang Jetchian na tama siya. Dagdag pa ni Namgang Jetchian, ang kinang ng mga direktang inapo ay magkaiba. Bilang gabi at araw, hindi katulad ng ibang mga tanga. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumira sa angkan ng Namgang sa halip na pumunta sa ibang lugar. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang Dizo kung ganoon ba. Sa isang iglap, sumagot naman ng oo si Namgang Jetchian. Dahil ayon sa kanya, ang mga babong tanga na iyon ay nangangailangan na ang lahat ng bagay ay ipapaliwanag upang maunawaan. Pagkatapos nun, tinanong niya si Namgang Dizo kung hindi ba niya naisip na mauunawaan nila ang mga bagay nang hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat detalye. Dagdag pa ni Namgang Jetchian, siya ay isang tao na may napakaraming trabaho, ngunit dahil ito ay isang utos mula sa strategist na iginagalang niya ng gusto, siya ay pumunta doon sa kabila ng pakiramdam na parang itinutusok niya ang kanyang mga kamay sa apoy. Ngunit pagkatapos niyang makita ang young master, ang kanyang mga mata ay parang nabuhayan ng loob dahil wala na siyang ibang nakikita kundi mga hanggal na muscle heads. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, ang taong iyon ay hindi rin normal. Bigla na lang, tinanong ni Namgang Jetchian ang young master kung papayagan siyang magtanong sa kanya. Agad-agad, ay tinanong din siya ni Namgang Dizo kung ano iyon. Kaya tinanong siya ni Namgang Jetchian kung may balak ba siyang sakupin ang martial realm kasama niya. Dagdag Namgang Jetchian, ang katotohanan ay sasabihin, ang dahilan kung bakit siya nasa angkan ng Namgang ay para makita kung paano niya pabagsakin ang angkan. Bilang resulta, natigilan si Namgang Dizo sa sinabi ni Namgang Jetchian. Sa isip niya, si Namgang Jetchian ay isang baliw na bastardo. Bukod dito, sa wakas ay naintindihan na ni Namgang Dizo kung bakit siya tinawag ng angkan na baliw. Sa kabilang banda, tinanong siya ni Namgang Dizo kung ganoon din ba ang tanong niya sa mga kapatid niya noon. Kaya sabi ni Namgang Jetchian ay syempre. Ayon sa kanya, sinabi ng panganay na kapatid ni Namgang Dizo na magagawa niya iyon nang wala siya. Sinabi rin ng pangalawang kapatid ni Namgang Dizo na kaya walang pag-asa ang mga bastardo na walang ginawa kundi magbasa. At ang pangatlo niyang kapatid ay tinawag lang siyang baliw na bastardo. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, ayos lang ang kanyang mga kapatid. Paano naman sayo, young master? Ang isang tao ay dapat magkaroon ng mga pangarap na dekalibre. Wika pa ni Namgang Jetchian. Sa isang iglap, tinanong siya ni Namgang Dizo kung may plano na ba siya. Ngunit sinabi ni Namgang Jetchian na wala. Walang mga pagbubukas. Dagdag pa niya. Mahirap man aminin, ngunit perpekto ang angkan ng Namgang. At dahil doon, iniwanan siya ni Namgang Dizo at sinabihan niya siya na mahuhuli siya sa seremonya ng pasukan. Kaya sinabi niya sa kanya na itigil na ang pagbubuga ng kalokohan. Pagkatapos ay niyaya niya itong pumunta na. Ngunit sinabi sa kanya ni Namgang Jetchian na kailangan niya ng sagot. Kaagad, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na sa kanya na ang isinumpang angkan na iyon dahil wala din naman siyang interes dito. Kaya naman nagulat si Namgang Jetchian sa kanyang narinig. Anong ginagawa mo? Sinabihan na kita, mail late na ako. Galit na sabi ni Namgang Dizo. Kaya sumunod na lang si Namgang Jetchian sa kanya. Sa sandaling ito, patuloy na bumubulong si Namgang Jetchian tungkol sa mapahamak na basurang angkan. Sinabi pa niya na ang isinumpa at basurang angkan na puno ng walang iba kundi mga tanga. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, hindi siya dapat makihalubilo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga kabataang ito ay natahimik lahat. Pagkatapos nilang makita sina Namgang Jetchian at Namgang Dizo. Gayunpaman, si Namgang Jetchian ay tila wala sa kanyang isip. Kaya tinanong siya ni Namgang Dizo kung ano ang ginagawa niya. Kinagagalak ko kayon makilala,
mga mahal na mga magiging miyembro ng angkan ng Namgang. Ako ang pangalawang strategist ng angkan ng Namgang, Namgang Jetchian. Gaya ng sinabi ng walang iba kundi si Namgang Jetchian. Subalit, tahimik lang ang mga binata sa mga sandaling ito. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, natarante silang lahat matapos malaman na si Namgang Jetchian ay may mataas na ranggo. Ngunit malalaman nila na siya ay isang baliw kung sila ay magkakaroon ng maikling pag-uusap. Sa dakong huli, ipinakilala ni Namgang Jetchian si Namgang Dizo bilang ang pinakabatang master ng angkan ng Namgang. Sinabi rin niya sa kanila na si Namgang Dizo ay sasali sa training hall simula sa araw na iyon. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, sobra ang mga titig nila. Pero sigurado siyang mabibigo sila sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa hindi inaasahan, ay hindi pa pala tapos sa pagpapakilala si Namgang Jetchian kay Namgang Dizo. Pagkatapos ay sinabi niya na, tsaka, si Namgang Dizo ang dakilang tao na mananakop sa angkan ng Namgang na puno ng mga tanga. Bilang resulta, ang mga batang mandirigma na ito ay nagalit sa sinabi ni Namgang Jetchian. Kaya agad-agad, galit siyang tinanong ni Namgang Dizo kung ano ang kanyang mga pinagsasasabi. Ngunit si Namgang Jetchian ay tila hindi nakikinig sa kanya. Sa halip, sinabi sa kanila ni Namgang Jetchian na hayaan siyang ipakilala sa kanila ang magiging master ng noble clan ng Namgang. At dahil doon, sinuntok bigla ni Namgang Dizo si Namgang Jetchian sa mukha habang tinatawag niya itong baliw na bastardo. Bilang resulta, bumagsak si Namgang Jetchian sa lupa at nahimatay. Hahaha, kayong lahat. Huwag niyong pansinin ang sinabi niya at ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Wika ni Namgang Dizo, pagkatapos nito, kinaladkad niya si Jetchian palayo sa training hall. Samantala, sa bahay pagamutan, sina Dr. Li Han at Namgang Dizo ay muling nagkita. Gayunpaman, ayon kay Dr. Li Han, si Namgang Jetchian ay nahimatay. Dagdag niya, sa paghusga sa kung paanong walang bakas ng pagkagulat sa kanya, tila siya ay inatake sa isang ambush o ng isang taong pamilyar sa kanya. At base sa kung paano bahagyang nabugbog ang kanang kamao ni Namgang Dizo, tila siya ang sumuntok sa kanya. Tulad ng inaasahan sa banal na manggagamot. Sambit pa ni Namgang Dizo. Sa kabilang banda, sinabihan siya ni Dr. Li Han kung maaari niyang ulitin ang tanong niya. Kaya kaagad, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na tinatanong niya siya kung itutuloy pa ba niya ang pananatili sa lugar na iyon. Ngunit sinabi ni Dr. Li Han na pinag-iisipan niya ito. Bilang karagdagan sa kanya, nakakuha siya ng pagkain, alak, isang lugar upang magpahinga at matulog, at nagkaroon din siya ng libangan. Gayunpaman, nalilito si Namgang Dizo tungkol sa kung anong libangan ang sinabi niya. Kaya sinabi na lang niya na aalis na siya sa sandaling iyon. Ilang sandali pa, sa isip ni Namgang Dizo, iyon ay kakaiba. Natitiyak niya na sa nakaraan, ang banal na manggagamot ay hindi na natili sa bahay pagamutan. Sa anumang pagkakataon, iniisip ni Namgang Dizo kung nagbago na ba ang kinabukasan. Subalit, napagpasyahan na lang niyang huwag pansinin ito dahil ayon sa kanya, kahit naroon man ang banal na manggagamot o wala ay hindi yun makaka-impluwensya sa kanyang mga plano sa hinaharap. Bukod dito, kailangan lamang ni Namgang Dizo na tumuon sa paggawa ng maayos. Samantala, biglang nagising si Namgang Jetchian habang tinatawag ang kanyang young master. Kaya agad-agad, ay tinanong siya ni Dr. Li Han kung kumusta ang kanyang katawan. Pero sinabi lang ni Namgang Jetchian na iyon ang unang pagkakataon. Kaya naguluhan ang banal na doktor sa kanyang sinabi. Sa hindi inaasahan, sinabi ulit ni Namgang Jetchian na may nabuong abnormalidad sa kanya. Kaya nabigla talaga si Dr. Li Han sa reaksyon ni Namgang Jetchian. Sinabi pa niya na sigurado siyang okay lang ang batang iyon. Gayunpaman, ayon kay Namgang Jetchian, natagpuan niya ang nag-iisang liwanag, na makapagpabago ng tandang angkan na iyon. Subalit, ayon kay Dr. Li Han, lumitaw na may nabuong abnormalidad sa ulo ni Namgang Jetchian. Isang panaginip ang natupad, sinasabi ko sa iyo. Isang abnormalidad ang nabuo, banal na doktor. Gulat na sabi ni Namgang Jetchian. Kaya naman natigilan si Dr. Li Han at nagulat siya na kilala siya ng binata. Sa isang iglap, sinabi ni Namgang Jetchian na walang dahilan para hindi niya makilala ang banal na doktor. Pagkatapos nito,
humingi siya ng tawad sa doktor para sa kanyang huli na pagbati, at sinabing, "Ako si Namgang Jetchian na mapagkumbaba na kumikilos bilang second strategist ng angkan ng Namgang." Kaya pagkatapos marinig ng banal na doktor and sinabi ni Jetchian, sinabi niya sa kanya na kung siya ang second strategist, tiyak na siya ang baliw na binanggit ni Namgang Illo. Gayunpaman, sa isip ni Dr. Li Han, batay sa malalim na pag-unawa sa kumikinang na mga mata ni Namgang Jetchian, hindi rin siya ordinaryong tao. Tulad ng kung paano natural na nagsisiksikan ang mga mahuhusay na individual sa Namgang Hanchol. Nagtataka siya kung ganoon din ba ang nangyayari sa anak ng patriarch. Sa puntong ito, sinabi ni Namgang Jetchian kay Dr. Li Han na kailangan na niyang magpaalam dahil marami pa siyang dapat asikasuhin. Dagdag pa niya, maaaring hindi ito mukhang makatotohanan, ngunit ang angkan ng Namgang ay hindi gagana nang wala siya, pagkatapos noon. Tinawag ni Namgang Jetchian ang kanyang young master at sinabihang maghintay na lang ng kaunti. At saka, sinabi ni Namgang Jetchian na kung magkakasama silang magtatag ng mga ganitong plano. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita, nang bigla siyang tumawa ng malala. Kaya sinabi ni Dr. Li Han, na isang abnormality ang sinabi ng isang baliw na weirdo. Sa kabilang dako, ang bawat isa ay nagsimula na ng kanilang sariling individual na pagsasanay. Walang anumang mga guro o paunang natukoy na mga pamamaraan. Dahil ang kanilang kinabukasan ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng pagsusulit, lahat ay walang pagpipilian kundi subukan ang kanilang makakaya. Kaya nag-iisip si Namgang Dizo kung dapat na din ba siyang magsimula. Subalit, napansin niya, na ang ilan sa kanila ay tahasang nakatitig sa kanya. "Oo, tingnan niyo lang ako hanggat gusto niyo." Wika pa ni Namgang Dizo. Dagdag pa niya, iyon ang gusto niya. Sa kabilang panig, ayon sa lalaking naka-orange, 3 basic sword technique lang iyon. Alinsunod sa lalaking ito na nakaberde, inaasahan niya ito, ngunit may ginagawa si Namgang Dizo na hindi man lang itinuturing na mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, kung patuloy nilang makikita siyang walang ginawa kundi ang 3 pangunahing pamamaraan ng espada sa bulwagan ng pagsasanay, malalaman ng lahat na mayroon siyang kaila-hilakbot na kakayahan. Higit pa rito, ipapakita ito ni Namgang Dizo sa lahat sa taunang pagtatasa o annual assessment. Na siya ay basura na hindi ma-recycle, pero nag-aalala siya na baka magkamali siya dahil sa baliw na bastos na ito. Gayunpaman, ayon sa kanya, walang paraan para mabaygo ang kanyang mga plano kung magpapatuloy ang mga bagay na ganoon. Iyon ay isang kasiya siyang araw. Masayang sinabi ni Namgang Dizo. Ilang sandali pa ay dumating na si Namgang Dizo sa kanyang tahanan. Kaya agad niyang sinabi sa kanyang mga katulong na nandoon na siya. Pagkatapos nun, inutusan niya silang bigyan siya ng pagkain. Ngunit sa hindi inaasahan, nandun na si Namgang Jetchian. At agad-agad, ay tinanong ni Namgang Jetchian si Namgang Dizo kung bakit siya nakatayo lang doon. Pagkatapos ay sinabihan niya itong magmadali at pumasok sa loob. Bilang resulta, nagalit ng husto si Namgang Dizo habang tinatanong niya siya kung bakit siya naroon. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin si Namgang Illo, na siyang strategist ng angkan ng Namgang. Samantala, tinanong si Namgang Illo ni Dr. Li Han kung may kamalayan ba siya na ang lokong inaalagaan niya ay gumagawa ng plano para pabagsakin ang angkan ng Namgang. Ngunit tumawa lang si Namgang Illo at sinabing tiyak na hindi normal ang kanilang second strategist. Gayunpaman, bukod sa batang ito, nagtanong si Namgang Illo kung sino pa ang makakagawa ng napakaraming trabaho at sasalo sa kanyang mga gawain. Dagdag pa niya, dapat malaman ng lahat na kung ang isang tao ay magtagumpay sa kanyang posisyon bilang strategist, ang batang iyon ay ang tanging may kakayahang punan sundan ang kanyang mga yapak. Kaya sumagot si Dr. Li Han at sinabing naiintindihan niya na si Jetchian ay sanay. Ngunit sinasabi niya na sinasabi ni Namgang Jetchian na ang kanyang mga ideya ay mapanganib. Pagkatapos nun, tinanong ni Dr. Li Han si Patriarch Hanchul kung alam din ba niya. Ngunit sinabihan lang siya ng Patriarch na huwag masyadong mag-alala dahil ayon sa kanya, si Namgang Jetchian ay may magandang kalooban. Gayunpaman, ayon kay Namgang Illo, ang pagiging masyadong matalino ay isa ring sumpa para sa kanya. Dahil walang lumalabas sa kanyang mga hula, pinahihirapan ng pagkabagot at tiisin ang bawat araw. Ngunit nung naisip niyang mababaliw na siya sa pagkabagot,
Nakilala ni Namgang Illo sina Namgang Bigwang at Namgang Hanchol at nakita niya ang mundo sa bagong liwanag. Dagdag pa ni Namgang Illo, nakakabagot na rin ang mundo para sa second strategist hanggang sa tuluyan na niyang matuklasan ito. Ang saya ng mundong iyon. Sa kabilang dako, tinanong ni Namgang Daeso si Namgang Jetchian kung bakit siya ay patuloy na dumidikit sa kanya dahil sinabi na niya sa kanya na aalis siya sa angkan. Alinsunod kay Namgang Jetchian, kinasusuklaman din niya and angkan, na puno ng mga tanga. Kasunod nito, tinanong niya siya kung hindi ba't kakampi niya ang kaaway ng kalaban niya. Ngunit sinabihan siya ni Namgang Daeso na hindi niya gusto ang angkan ng Namgang. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang Jetchian kung hindi ba't sinabi niya na aalis siya sa maliit na angkan ng Namgang, upang sa halip ay ibagsak ang mundo. Bilang resulta, nagalit si Namgang Daeso at sinabing, kailan ko sinabi yan, baliw ka. Dagdag pa ni Namgang Daeso, gusto niya talaga ang angkan ng Namgang. Pero sa isip niya, ang ayaw lang niya ay ang pananatili roon upang mabutas lang ang kanyang tiyan sa hinaharap. Bigla-bigla, tinanong siya ni Namgang Jetchian kung bakit niya sinusubukang umalis. Kaya natahimik si Namgang Daeso sa sandaling ito dahil ayon sa kanya, kailangan niyang gamitan ng katalinuhan ang pagpili sa kanyang mga salita. Una, gustong malaman ni Namgang Daeso kung ano ang pinaplano ni Namgang Jetchian. Sa isang iglap, tinanong siya ni Namgang Daeso kung ano ang gusto niyang matupad kasama siya. Agad-agad, sumagot si Namgang Jetchian at sinabing gusto niyang baliktarin ang mundo. Ngunit agad ding tumanggi si Namgang Daeso sa sinabi niya. Kaya sumagot si Namgang Jetchian at sinabi na kahit man lang ang Namgang Noble Clan. Ngunit tumanggi pa rin si Namgang Daeso. Kasunod nito, tinanong din siya ni Namgang Jetchian kung paano kung ang pagpapabagsak na lang sa martial god. Ngunit sinabi lang ni Namgang Daeso sa kanya na may iba pa. Sa hindi inaasahan, tinangka ni Namgang Jetchian na sirain ang rebeltong ito at sinabing, mabuti. Kung gayon bakit hindi natin simulan sa maliit na bagay, at pabagsakin ang templo ng Shaolin. Dahil dito, nagalit sa kanya si Namgang Daeso habang tinatanong siya kung sa tingin niya ba ay galing siya sa kultong demonyo. Gayunpaman, biglang nagseryoso si Namgang Jetchian at sinabi na kahit ganun man ang kanyang kinikilos, ngunit bahagi pa rin siya ng Orthodox faction hanggang sa buto. Kaya iniling niya kay Namgang Daeso na huwag siyang maliitin kung gaano siya kalinis. Samantala, sa isip ni Namgang Daeso, sigurado siya dito. Ang baliw na bastardo na iyon ay isang revolusyonista. Dagdag pa niya, kung sila ay nasa isang magulong panahon, namumukod tangi ang talento ni Namgang Jetchian. Ngunit sila ay nasa mapayapang panahon kung saan ang angkan ng Namgang ang naghahari. Isang lalaking kasing baliw lang niya ang magtatangka na manggulo. Ibigay mo sa akin ang iyong utos aking Panginoon. Lilipulin ko ang kakarampot na templo ng Shaolin sa loob lamang ng isang araw. Wika pa ni Namgang Jetchian. At dahil doon, galit siyang tinanong ni Namgang Daeso kung bakit Panginoon na siya niya sa oras na yon. Kaya sumagot naman si Namgang Jetchian at sinabing nakapagdesisyon siya sa araw na iyon. Ngunit sinabi ni Namgang Daeso na hindi siya papayag. Tapos sinabi niya sa kanya na ayaw niya. Kaya inutusan niya itong huminto. Dagdag pa niya, ang mabuhay ng mahaba sa pamamagitan ng pananatilang simple ang kanyang pangarap. At kung gusto ni Namgang Jetchian na ibagsak ang angkan ng Namgang, mas mabilis itong mangyayari kung didiaykit si Jetchian sa panganay na kapatid ni Daeso. Oh, nakikita ko, so isa ka pa ring natutulog na dragon. Sambit pa ni Namgang Jetchian. Maliban dito, tinanong din niya siya kung tama ba siya na ibig sabihin ni Namgang Daeso na huwag muna siyang gumawa ng gulo pansamantala. Ngunit sinabi ni Namgang Daeso na hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay napakaseryoso at ang kanyang pangarap ay manirahan sa isang magandang bundok, na may magandang tubig, at habang nag-aani ng mga pananim. Kaya sinabi ni Namgang Jetchian na ang mga lugar na may magagandang bundok ay ang Mount Hua, Wudang Sek, at ang Shaolin. Higit pa rito, ang mga lugar na may magandang tubig ay ang Yangtze River at Yellow River. Kaya't sinabi ni Namgang Jetchian na dapat ay pinaplano ni Namgang Daeso na sakupin silang lahat. Alinsunod kay Namgang Jetchian, gaya ng inaasahan sa kanyang Panginoon. Na nag-isip na sakupin ang parehong mga ruta ng lupa at tubig ng sabay-sabay. Sa hindi inaasahan, sinabihan siya ni Namgang Daeso na maghintay lamang ng 1 taon.
Kaya't masayang nagtanong si Namgang Jetcheon kung magsisimula na ba sila. Dominasyon sa mundo. Sa isip ni Namgang Dizo, gawin ni Namgang Jetcheon ang anumang gusto niya. Dagdag pa niya, mapapagtanto rin ni Namgang Jetcheon na si Namgang Dizo ay isang tao na hindi maaasahan. Mundo, maghintay ka lang. Wika ni Namgang Jetcheon. Makalipas ang ilang buwan, ayon sa lalaking ito sa kaliwa, ang tatlong pangunahing pamamaraan ng espada ay ang tanging nagawa ni Namgang Dizo. Alinsunod sa lalaking ito sa kanan, ito lang marahil ang alam niya. How pathetic! Iyon ang dahilan kung bakit tinawag siya ng mga tao na tatlong pangunahing dumb bases. Wika ng lalaking ito na naka-purple. Gayunpaman, natuwa si Namgang Dizo sa sinabi ng dalawang lalaki tungkol sa kanya dahil ayon sa kanya, siya ay nag-advance ng isa pang yugto sa pagiging basura. Pero sabi niya nakakaiba daw. Dahil ang kainanatipon niya sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong pangunahing pamamaraan ng espada sa buong araw, ay biglang nagkalat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero sinabi lang niya na kaunting kailang naman iyon. Sa kabilang banda, muling tinawag ni Namgang Jetcheon si Namgang Dizo at tinawag siyang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay, tinanong siya ni Namgang Jetcheon kung naging maayos ba ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon. Pagkatapos nun, ay niyaya naman siya ni Namgang Jetcheon na umuwi dahil ayon sa kanya, naghanda ang mga babae ng meat side dish na paborito ni Namgang Dizo. Kaya naman agad na pumayag si Namgang Dizo sa kanya. Gayunpaman, sa isip ni Dizo, si Namgang Jetcheon ay isang mabuting tao. Siya ay positibo at tinutukoy siya bilang kanyang Panginoon, kahit na ang iba ay tinatawag siyang tatlong pangunahing dumb bases. Whatever, nagugutom ako. Bilasan natin at bumalik. Wika pa ni Namgang Dizo habang pinagtatawanan siya nitong dalawang binata sa likuran. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot si Namgang Jetcheon sa harapan ng mga bully na ito. At nang walang kung ano-ano'y, tila ba ginamitan ni Namgang Jetcheon ng kanyang sekretong kapangyarihan ang mga bully na iyon. At dahil doon, parehong natigilan ng mga binatilyong ito na para bang sila'y wala sa kani-kanilang mga sarili pagkatapos ng ginawa sa kanila ni Namgang Jetcheon. Samantala, tinawag siya ni Namgang Dizo at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nun, sinabihan niya siya na magmadali at sundan siya. Kaagad, sumagot si Namgang Jetcheon at sinabing, parating na po ako, Panginoon ko. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Namgang Jetcheon sa kanyang Panginoon na subukan ang ilan sa mga iyon. Kaya tinanong siya ni Namgang Dizo kung anong klaseng pills iyon. Sa isang iglap, sumagot si Namgang Jetcheon at sinabing mga lesser martial pill ang mga iyon. Kaya naman nabigla talaga si Namgang Dizo sa narinig. Pagkatapos nun, galit niyang tinanong si Namgang Jetcheon kung saan niya nakuha ang gayong mahahalagang bagay. Ayon kay Namgang Jetcheon, ibinigay ito ng punong monghe ng Shaolin Temple sa angkan bilang regalo. At pagkatapos, binigyan din ni Namgang Jetcheon ng martial pills ang mga babaeng iyon. Gayunpaman, iniisip ni Namgang Dizo kung hindi kaya ninakaw ni Namgang Jetcheon ang mga iyon. Sa hindi inaasahan, biglang nagulantang si Namgang Dizo, dahil ayon sa kanya, kumalat na naman ang kanyang gayunpaman. Sinabi lang niya na hindi yun mahalaga, dahil hindi siya mag-aaral ng martial arts ng maayos. Kaya, sino ang mga pakialam sa mangyayari? Ngunit sa kabilang banda, nakangiti lang si Namgang Jetcheon habang nakatitig kay Namgang Dizo. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.